Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang aking daily devotion ngayong araw, November 23, 2024. Ngayong araw po ay ating itutubay ang ating daily devotion about po sa harnessing the power of words. Ito po ang series natin sa buong linggo at ito po ang pangalawa sa pinakahuli sa ating series at ito po ay about speak with kindness. Ngayon ang ating talata po ay magagaling sa Proverbs chapter 15 verse 1. Sabi po dito, a gentle answer turn anger away, but mean words stir up anger. So ngayon po tayo po ay dadako sa mga katuruan na aking tutunan mula sa talatang ito. Una po, the tongue can start a fire. So yung words po natin, yung salita natin is merong kapangyarihan na create or mag-ignite ng distraction. So, pagiging careless, pagiging harsh, or using harmful words, it can cause a deep wound and maaaring makasira ng mga relasyon. So, gaya nga po ng sabi sa Proverbs chapter 18 verse 21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So, dapat maging maingat po tayo sa paggamit ng ating bibig dahil ang mga words na maaari o kayang ilabas nito ay napakamakapangyarihan. Ikalawa, the tongue can quench a fire. So, the same that a tongue can destroy, it also has the power to calm and restore. So, gentle words can diffuse anger. So, it can promote peace and kaya din niyang mag-ayos ng mga conflict. So, kapag nagamit po natin ang ating bibig ng wisely, so our speech can extinguish the fires of yung mga bagay na ating mga for example, tayo ay nagkamali, maaari natin itong mabago kapag ginamit natin sa tama ang ating salita, ang ating bibig. So, sabi nga po sa ating talata sa ngayong araw, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stir up anger. Ikatlo, the tongue can heal brokenness. So, words po, it can be a source of life and hope kasi it can lift others, it can mend wounds, and it can provide comfort. So, encouraging and compassionate words, meron po yung kapangyarihan na mag-restore ng mga nasirang relasyon, sirang puso. So, paano po natin ma-apply ang tatlong katuruan na ito? Ngayon po tayo pwede daw sa ating application. So, una po, guard your mouth and you will save the day. So, tayo po ay mag-isip muna bago po tayo magsalita. Let's protect ourselves and others from pain na hindi naman necessary. So, magagawa po natin yan by choosing our words carefully. Ikalawa, avoid pride and you will never go wrong. So, iwasan po natin maging mataas ang pride. So, humility allows us to respond with gentleness even in tense situations. And lastly po is humble your heart and begin healing. Alam niyo po, ang isang tao na merong humble na puso, yung mga taong yun, yung puso nila punong-puno ng pag-ibig, ng forgiveness and encouragement, and yun yung nagbibring ng healing and reconciliation. So, dapat palagi natin tandaan na dapat palagi tayo magpakumbaba, matuto tayo magpakumbaba at punuin natin ng humble yung puso natin. Naway marami po tayong natutunan sa araw na ito.